Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Kaya ako nagpunta para sabihin sa'yo ang katotohanan. Walang kahit anong karapatan si Miseryas kay Paloma. At gusto kong dito siya manatili. Kasama ka. Bakit tinawag siyang Paloma? Kasi kailangan namin siyang tawagin sa kung anong pangalan. Hindi niya kasi maalala ang pangalan niya. Hindi rin niya alam kung sino siya. Si Miseryas ang unang tumawag sa kanya ng La Palomita. Doon nagsimula yun. Si Paloma. Sa'yo na muna siya kung pwede. Tulungan mo sana siya. Pero dapat magdobling ingat ka kay Miseryas dahil masamang tao siya. Kapag nakuha niya si Paloma, baka patayin niya ito sa bugbog. Ang sama niya, Alcira. Sinaktan ako ng mama ko. Ang sakit ng sinabi niya sa akin at pinasumpa niya akong hindi na makipagkita ulit kay Beto. Pero bakit ganun ang ginawa niya? Humingi raw ng malaking pera si Beto para hindi nito sabihin sa iba na siya ang mama ko. At naniwala ka magagawa yun ni Beto? Hindi totoo yun. Mabait si Beto at mahal niya ako. Hindi niya yun magagawa sa akin. Pero kailangan ko na siyang kalimutan habang buhay. Sige na, huwag ka nang umiyak. Panahon lang ang makakapagsabi kung anong susunod na mangyayari. Pasensya ka na't kailangan kitang iwan. Ganun talaga. Huwag kang mag-alala, magkikita at magkwekwentuhan pa rin tayo. Meron ka na bang pupuntahan, Alcira? Oo, Abril. Maswerte ako may nag-alok sa akin ng trabaho. Mababa pero ayos na. Isa pa, hindi naman ako sa iba magtatrabaho. Ako mag-aalaga sa baby, kay Erica. Yung tinatawag na Valeria Altamirano, nagalit agad nung dumating ako. Pero nung sinabi ko na alam ko na si Abril ang anak niya, bigla na lang siyang natulala. Sana nakita ko talaga yun. Sige na, tapusin mo na yung kwento mo, Beto. Tapos sinabi ko sa kanya na may presyo ang katahimikan ko. At ito ang binigay niya sa aking suhol. Grabe, laki ng perang binigay sa'yo. Paunang bayad pa lang to. Gagatasan ko pa ang matandang babae na yan. Pakikita niyo yan. Nagalit agad nung dumating ako. Pero nung sinabi ko na alam ko na si Abril ang anak niya, bigla na lang siyang natulala. Sana nakita ko talaga yun. Sige na, tapusin mo na yung kwento mo, Beto. Tapos sinabi ko sa kanya na may presyo ang katahimikan ko. At ito ang binigay niya sa aking suhol. Grabe, laki ng perang binigay sa'yo. Paunang bayad pa lang to. Gagatasan ko pa ang matandang babae na yan. Pakikita niyo yan. Kumusta siya? Ganun pa rin. Anong problema, Lucy? Kasi dumaan si Anibal dito. Sinabi niyang umatras na daw si Ate Fedra sa kasal nila. Sa'yo na ako magtatrabaho ngayon, senyorita. Mabuti. Magaling ang ginawa mo. Hinding-hindi ka magsisisi. O siya, ikaw nang bahala sa bata. Alagaan mo siya ng mabuti. Kuha mo? Maglalaro tayo, ha? Para kasing naging mapagmataas si Ate Fedra simula nang tumira sa palangko at nagawa niya ang mga gusto niya. Pagbalik ni Fernando Jose, matatapos din yan. Sa tingin mo, Tita Soledad? Oo, ganun ang mangyayari. Kanina pa ako naghahanap sa'yo. Galing ako sa tindahan kanina. Tumawag si Fedra doon. Para sabihin sa atin na si Fernando Jose ay babalik na sa Biyernes. Bakit nandito ka? Sinabi ba ni Asunsyon ang mensahe ko? Nagsabi ako na babalik na si Fernando Jose sa Biyernes. Alam ko. Sobrang sama ng ginawa mo kay Anibal. Nagsumbong na pala siya sa'yo. Ano bang klaseng tao ka, Ate Fedra? Ganyan ka ba kamanhid? Hindi ka man lang na konsensya? Nagpapakatotoo ako sa kanya. Hindi ko siya mahal. Ang totoo, hindi ko talaga siya minahal. Kung ganun, bakit mo siya tinanggap? Siya ang nagpumilit, Hindi no? totoo yan. Simula nung wala ka naman pala kay Mr. Ayala, ikaw mismo lumapit kay Anibal. Tama na, Lucy. Hinayaan mo umasa si Anibal pero plano mo pala siyang iwan? Kasi
mo na meron pang ibang tao na higit sa kanya na tutupad dyan sa mga ambisyon mo. Magsalita ng mga kalokohan gaya ng Alam ko ang plano mo, Ate Fedra. Hindi ako mangmang. Nagsimula yun nung inalagaan mo si Erica. Kahit na alam ko, ayokong tanggapin na magagawa mo maging manhid, malupit at makasarili na magagawang baliwalay ng isang gaya ni Annibal Kung sa tingin mo siyang pinakamabuting lalaki, edi sa'yo na siya. Regalo ko na sa'yo. Magpakasaya kayong dalawa. Rosalinda.